para sa kanyang tinatawag na operasyon, okay? At this week. So ipag-pray natin na siya ay makaraos at matulungan at magabayan. Ganoon din itong si Melody, okay? In fact, I already called and talked to people that I never called about and to. Pero nung ginamit ko, sabi ko, can I talk to you? Sige po. Sabi ko, Alex, tawagan mo to, they will help. Alex, tulungan mo to, they will help. Okay? Ito sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong maging pasaway. Hindi pasaway yun, ha? Hindi, walang barka. Okay? Kanya lang na aksidente, heard me? Pagkatapos sa libing ng lolo niya, kinabukasan na aksidente. Okay? Life is like that. Bali ito. Kailangan palitan ng titanium. So sabi ko sa kanya, may gift ka, hindi mo ginagamit sa Diyos. Pag binawi ng Diyos yan, wala kang pwedeng sisihin. Okay? We should be a good, manifold minister of the grace of God. So, ngayon ay pag-uusapan natin how God blesses us. Okay? Umalis muna ako dun sa 40 days natin. Titignan natin to bilang preparasyon ninyo. Anyway, this been my, I think, 10 years before I preach this kind of message again. Okay? So, gusto kong maintindihan, paano ba tayo pagpapalain, paano tayo pagtitiwalaan, paano tayo gagabayan ng Diyos sa panahon natin at kung paano sa sitwasyon mo, mapapansin tayo ng Diyos. Okay? 2 Chronicles 26, verse number 5. Anong sabi ng Panginoon? Let's read it together right now. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Father, we thank you. All of us would like to have a life that we can be resilient na pag may dumating na problema, pag may dumating na pagsubok, pag may dumating na kabigatan, ay kaya naming harapin. At nais po namin na sana'y mapansin mo po kami. Katulad po ng aming nakita at nabasa na nung si Uzziah ay 16 na taon pa lamang, siya po ay naghanap sa iyo sa tulong ng kanyang pastor, ng gagawa ng Diyos na naggabay, nanalangin, naniwala, nag-alaga, at nais po naming sabihin, tulungan po na patuluyan ka naming hanapin. Hindi para kami po'y maging mayabang, kundi para lalo kaming maging humble before you, na makita namin na hindi kami ang dahilan kung hindi ikaw. Samahan mo po kami, pagtiwalaan at gabayan sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day. Huwag kang matutulog. Okay? Nandito sa ating kalagitnaan from Victoria Street, Barangay Corazon de Jesus, San Juan, si Maria Cristina Crisostomo. Tayo ka lamang, ma'am. Okay? Alam mo, ang ganda ng pangalan niya. Tagalog, Maria Cristina Crisostomo. Tama? Siguro ang lolo mo, Ibarra. Thank you, ha? Please sit down, ha? Kasi, yung kanina naman, yung bisita natin kaninang Amerikana, ay Meksikano yun eh. Ang ganda rin ng pangalan. Sabi ko, pambira. Ito, ingatan nyo, ha? Huwag niyong papayagan na pinangalan mo yung anak mo sa biblical character. Na hindi mo naman tinuro sa kanila yung biblical na mga principle. Bakit? Sabihin ano pangalan anak mo? Si Abraham. Pambihira, yung anak mo si Abraham, ninakawan kami. Pinangalan pa kay Jesus si Jesus. Ano nangyari? Lasing na naman kagabi si Jesus. Huwag mong ipangalan sa kanila ang mga biblical characters without them knowing the biblical principles. Kasi mabubulaan. Yun na nga lang na pangalang Joey. Talaga namang, you see? Sabi nung isa kanina, alam mo, Pastor, ewan ko kaninong bisita yon. Sabi niya ganon, Pastor, ito po yung mga bisita ko pa. Bisita rin siya eh. Alam mo niyo po, yung pastor namin sa probinsya, kilalang ka na kayo. Sabi ko, oo, kilala talaga ako. Pinag-uusapan ako lagi eh. You see? Sabi ko nga lang, masama ho ba ang pagkakabagkit o pangit? Hindi na kumibo. Mas maganda na yung pangalan mo pag nabanggit. Okay? Makikita na ang Diyos tumutulong sa iyo. Now listen, as we face hardship in life, okay? Marami tayong susuungin. Marami kang hindi maintindihan. May magkukulang, may mamamatay, may mawawalan ng trabaho. Mayroong magkakaroon ng suliranin. Okay? The truth that God blesses us help us in many ways.
In fact, yung tatlong bisita natin kanina, Jemuel, yung mga bisita mong babae kanina, kanina dyan, abay, dyan nakaupo yun. Nagtuturuan sila. Nagagabayan. Sabi ko, pagkatapos, ba't kayo nag-uusap? Parang kami ho ang kausap ninyo. Bakit? Kasi yung binabanggit mo sa pulpito, yun ho ang pinagdadaanan namin. Alam mo, pastor, talaga nagpapasalamat kami. Babalik po kami din kanya tinatawagan ko to si Jemuel kanina. Jemuel, umayos ka. Yung mga bisita mo. Yung mga lalaki naman sa tabi nila rin sa kanina, nakatingin lang, tapos sumisilip-silip doon sa gilid. Kasi napapansin lang yung mga kasamang yung nandini sa gilid. Yan, pastor, talagang galit po kami. Hindi ko mapatawad yan. Kasi, pero sabi mo nga, let go, let it be. Okay? Now, gusto kong maintindihan nyo, pag alam mo that God blesses us when we obey Him, God will provide hope. Meron na tayong pinagdadaanan. Nag-away na si nanay at si tatay. Naghiwalay na si tatay at nanay. Nag-aaway ang magkakamag-anak. Ang manugang at ang kanyang biyenan ay nag-aaway at hindi nakakasundo. Tapos hindi ka pa pinagpapala kasi hindi ka masunurin. Okay? Ni magbasa ng Bible, hindi mo mabasa. Pero yung napanood mo sa Netflix, paulit-ulit na memorize mo pa. You see? When we obey God, it will provide hope. I ask all of you. Okay? Kasi namatay ang tatay ko when I was 14. Pag namatay ang tatay mo, kaya mong harapin ang pagsubok sa buhay? You see? Kaya mong suungin ang lahat? I was 14. You see? Nakikitira kami sa mga kamag-anak. Pag hindi tapos ang madyong, hindi kami pwedeng kumain. Kami makikitulog lamang. Okay? Pero because there is God, there is a church, there is a pastor that preaches the Word of God. Sabi ko, pwede palang mangarap kahit na mali ang magulang. Kahit pala hindi matalino. Kahit pala walang kakayahan. Okay? Knowing that God blesses us reminds us that there is a purpose beyond our current struggles and difficulties. Hindi maalis yan. Meron kang struggles, okay? Meron kang difficulties. May haharapin tayo. Pero pag alam mo na pwede tayong pagpalain ng Diyos, yun ang hanapin mo. Hindi sweldo. Ang hanapin mo, hindi magandang posisyon. Ang hanapin mo, hindi yung additional na mga tao na kung bibili ng produkto mo, magiging downline mo. No. Ang hanapin mo, yung pabor ng Diyos sa'yo. Hindi ka pwede makipagsabayan sa unsaved. Am I right? Hindi po pwede kasi magulo laro nila. Okay? Hindi uubra. Pero pag alam mo that God blesses us, when we obey Him, He will strengthen your faith. If there is one thing that God is looking at us, hinahanap niya pagtuo. Okay? Pananampalataya. Ang hinahanap niya, meron ba itong pananampalataya? May pagsunod ba ito? Pag nakita ba niya sa Bible, iaayos niya yung kanyang buhay. Kasi bakit? Kasi pag alam mo na God will bless you, it will enforce your faith and trust in God's promises. Kasi alam mo that His blessings are ultimately for our good. Now listen, may mga tao tutulungan ka, pero may kapalit. Tama? May kapalit. Sige, bibigay ko siya, kanya lang, alam mo na yun. Pero ang Diyos, God will always give you the best that you don't even know. Okay? Kasi limited lang tayo. We have a limited understanding. We have a limited perspective. We have a limited background. And we say, siguro maabot ko lang yung naabot ng tatay ko. Siguro malagpasan ko lang yung nagawa ng lolo ko. Okay na ako. You know what God says? Ephesians chapter 3 verse number 20. Tingnan mo ha? Ephesians 3:20. Okay? Now unto Him that is able to do, okay, exceeding abundant, more than, above, that we ask, more than that we pray. Hindi ayon sa kakilala mo, hindi ayon sa tropa mo, but ayon sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa iyo. You know what God is saying? Give me your dreams. I will exceed that. Lalagpasan ko yan. Ikaw, Mr. Lang Gomez, apo ka ng pastor, right? You know what God is telling you tonight? This afternoon? What I did to your grandfather, I will do better. Pag naging obedient ka. Okay? Kanya natutuwa ako na nandun kayo sa church na sinimulan ng lolo mo. Okay? I drive for your lolo when he was still alive. I'm so thankful that you're back there. Na yung asawa ng pastor nyo, nagsisimba dito nung dalaga siya.
Okay? Sabi niya, Pastor, you may not recognize me anymore, but I come to you and I stand at church. I was involved in the young people's group when I was still a single person. Ngayon, asawa na siya ng missionary. Sabi ko, salamat naman. You see? God blesses us when we obey Him. It offers comfort. Yung meron kang hindi maintindihan, tinulongges ka, inaway ka, pero dahil sumusunod ka, God will give you a comfort that no one can give you. Okay? Yung iba sasabihin sa'yo, sige na, okay na yan. Iyak ka pa. No. But God is not. Okay? Meron siyang lagayan ng iyak mo. Okay? Meron siyang lagayan ng luha mo. And He's the one giving you comfort. Knowing and understanding that God blesses us, encourages us during our tough times. Knowing that He is with us and He cares about us deeply. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kanya nung maintindihan ko, may Diyos na nagmamalasakit sa akin, hindi na ako bumarkada pa. Hindi na ako tumambay pa. Hindi na ako naging salbahe pa at naging pasaway pa. Bakit? I-imagine merong nagmahal sa akin, may namatay para sa akin, okay? Merong nagbigay sa akin ng tinatawag na kapangyarihang magbago. You see? Do you remember one time there was a young lady by the name of, may papakita akong picture sa inyo. Ha? Labas mo nga yung picture na pinadala ko sa inyo ngayon. Okay? Ewan ko kung kilala nyo to. Okay? Nakita nyo? In-airdrop ko sa inyo, ha? Pag naintindihan mo that God cares for you, dapat nagbabago pati pamumuhay natin. Okay? Knowing that God blesses us when we obey Him, it provides perfect perspective. Okay? When we know that God will bless us, we will be persevering. Kaya mong magtiyaga. Sasabihin mo, dami ko ng pinagdaanan, yan lang titigil ako. Nah! Okay? I can. Okay? You will persevere. You will be patient. You will live your life. Okay? Sino itong taong ito? Napapakita sa inyo. Siya si Kate Middleton. Tama? Yung nando sa gilid, that was her before she married the Prince of Wales. This is now Kate Middleton when she became a royalty. Okay? Dapat maintindihan mo, nung maligtas ka, you became a royal person because of the blood of the Lamb. You know what I'm saying? Maiintindihan kita na ganyan ang suot mo, ganyan ang kilos mo, kasi hindi ka royalty. There is no blood, shed blood from God. Hindi ka saved. Hindi luwas ang kalag mo. Tama? Di magkikilos ka ng ganyan. Pero pag naligtas ka, dapat may pagbabago mula sa pag-uugali, pati sa pananamit. You know what I'm saying? How many times I told you, ang suot ko lang lagi, haze the t-shirt, short. Sabi nga ni Kuya Tisoy, yung kapatid ni Ellen, nagpapalit ka ba ng brief? Sabi ko, nagpapalit ba dapat? Pag hinubad ko yung sapat, pantalong ko, nakatayo. Ayun me. Kasi walang hygiene. Kaya sinasabi ko kay Bron, brush your teeth. Why, Yoyo? Masisira ang ngipin mo. Tinanggal ko yung denture ko. Hey, Yoyo, what's happened? That will happen if you will not brush your teeth. Okay? Oh. Show the picture again. Dapat pag naligtas ka, may pagbabago sa'yo. Ito naging royalty lang kasi naging asawa siya ni Prince Harry. Tama? Na magiging hari. Ayun mi? Nagbago kilos. Kanya pag may mga pagtitipon, makikita mo yan si Kate Middleton, gumaganon yan. You see? Gumaganon. Bakit?
Nagkaroon siya ng royal blood. Are you saved? Dapat iba ka na. Dapat makita mo na iayos mo yung sarili mo that God will bless you because you learn to persevere. You learn to adjust your life. You learn to obey what God has said. Hindi gusto ni pastor. Mas gusto ko nga yung ganyan ng tsura. Hindi ka na mag-iisip. Tama? Pag nakita mo yan, mag-iisip ka ba? Hindi na. Kita mo na lahat Pati yung nunal siguro niyan makikita. Tama? Pero ang tanong, babastusin ka. Tama? Dress like a loyalty. You know why? You're a masterpiece from God. Pag alam mo that God will bless you, thank you. You should persevere. You should learn to endure through hardship. Kasi alam mo that God's blessings are constant and enduring. Hindi ikaw yung pinakamareklamo. Hindi ikaw yung pinaka-maingay na putak. No. Makakaya mo mag-endure kasi alam mo, meron kang Diyos. Overall, the truth that God blesses us provides foundation of hope, provides faith and comfort. Okay? It will give you perspective. Magiging persevering ka as you navigate through life's challenges. How can you explain? Ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Sabi ni Geoffrey, dito ka mag-aral sa TUP, sa Taguig, sa MTI. Doon lang ako sa manpower. Ba't to sa manpower? Hindi naman ako nag-high school. Wala, pasaway Hindi ako nag-aral, lagi akong nasa school. Na Arellano University ako sa Taft, okay? Jose Abad Santos, Arellano University sa Taft, first year and second year, puro bulakbol. Doon sa Buena Cinema, ang kinakain namin doon puro meatloaf lang. Tambay. Akala ng nanay ko kayo nag-aaral, pero wala. Tapos nung maawa, nakita, pinag-aaral ako sa Southeastern, pero gumawa ng paraan. Kumuha ng record sa recto. Galing daw ako sa Francisco College. Abay, pag kami nanay kang ganyan, tama? Hindi mo na kailangan mag-aral. Gumagawa ng sariling Form 138, Form 137. Kumpleto, pati GMRC, kumpleto. Nasabi tuloy ni Mr. Miss Alcera, ito magandang mga bata na nag-enroll. Kumpleto na. Hindi alam galing sa recto. Kanya pagdating ko ng third year, 1978, I don't know anything. My self-esteem is so down. I cannot even know what algebra, what adjective is all about. Wala akong alam. Okay? Namatay pa tatay ko. August 13, 1913, namatay. August 13, 1913, pinana. August 5, 1978, namatay. Sabi nung teacher, yung aming pinaka-advisor, bakit hindi ka nagpapasok? Hindi ho ako nakamove on sa pagkamatay ng tatay ko. March na. Ganun ko kamahal ang tatay ko. Pero totoo, hindi ako nagmamahal. Pagdating ng fourth year, nagkaroon lang ako ng 80 sa physics kasi yung libro ko, hiniram ng teacher. Pero wala akong alam. Lahat ng grade ko, 77, 75. Mas nakita ko yung grade ni na Rene. 90. Nakita ko yung grade ni na Geoffrey. Pang mga valedictorian, salutatorian. Nakita ko yung kay Jose Rizal Angeles, lahat, yung palang pinasukan kong school sa Taguig, yung Manila Technical Institute, ay pundasyon at project ni President Edrelin Marcos, okay? Ferdinand Edrelin Marcos, na 300 lang sa buong Pilipinas, puro mga scholar. Pinamemorize lang sa akin Yung sagot, BSBFDD, kanya pagka yun pa rin, Mama Irma, yung exam, 97 pa rin ako. Kabisado ko Sabi niya, kaya mong memorize to. Siya naman, kabisado ko yung mga kanta ng, ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Di ba? Kabisado ko yun Ito pa ba? Di ginawa ko, BSBFDD. 97, pagdating doon, anak ng kamoting manok, ang tatalino ng classmate ka. Doon na ako naabot ng Ebanghelyo 41 years ago.
Kanya sabi ko, Lord, hindi uubra. Salamat may pastor. Salamat may pulpito. Salamat may church doon sa may Emereyes, sa may nagrenta kinakanlas. Hindi maganda. Kakarampot lang ang tao. At doon sa hagdanan ko, doon kami nagiinuman. Sabi ni Pastor Fajardo, ba't kayo nandiyan dyan? Eh, kayo dapat ang magtanong, ba't kayo nandiyan dyan? Eh, dito kami nagiinuman, kayo lumipat-lipat. Ganun kami kasalaulat kabastos. Okay? Tapos sasabihin ni Danny, akala ko, si Pastor Fajardo, anong ginagawa niyo? Ba't nag-ahampas ako ng bote? Wala kang pakialam, katuwaan to. Katuwaan, pukpukan ng bote sa ulo. Katuwaan lang to, walang basagan ng trip. It was then that the Lord changed my life. Sa isang maliit na simbahan, sa isang maliit na lugar, kanya, from then on, from 83 up to now, natuto akong magtiyaga, natuto akong mag-persevere, natuto akong maging patient, natuto akong mag-intay. Hindi dahil ako'y magaling, no. Mainipin ho ako. You see, mainipin ako. Okay? Pero natuto bakit? My church, my pastor, my word of God. Alisin mo to, I don't even know who I am. The greatest key to a sure decade of blessing is giving your best shot for God and His Word. Tanong ko sa iyo, sinabi ko sa inyo kanina, isang araw ikaw iusgahan. Ano ginawa mo sa Bible? Sinunod mo ba? Pinamuhi mo ba? Yan ba ang basihan ng iyong desisyon sa buhay? Yan ba ang basihan mo sa pagtrato mo sa ibang tao? Okay? Gusto mong ikaw yung pinapatawad, pero pag may nagkamali sa iyo, hindi mo patawad? You see? The greatest, it will give you best shot for God and His Word, for the church of God. Okay? And for the pastor that the Lord gave. Listen, isipin mo nung nandoon kami, pagkatapos ng school, sabi ni Pastor Fajardo, one Wednesday dito sa Tulay, sabi niya, Joey, parang balisa ka. Hindi ho, nag-pray lang po ako. Pero totoo nun, sa 10 piso lang ang pera ko. Eh, ang nanay ko'y nasa Bagyo. Kung ano ginagawa, hindi ako nagtatanong. Dami ko ng problema, mang-uurirat pa ako. Ba't hindi ka nauwi dito? Ba't kung sino-sino siguro kasama dyan? Hindi ko na inintindi yun. Problema niya yun. Bahala siya. Basta hindi ko siya i-disrespect. Okay? Sabi ni Pastor, ba't kanina parang nakita ko parang balisa ka? Eh, siyempre, dadalawang pulang ang naroon sa simbahan. Eh, kitang-kita ka. Eh, totoo nun, Pastor. Sa 10 piso lang ang pera ko. Ako'y papasok pa sa Napocor. Okay? Sa likod ng Adamson, yung TGen plant, Manila Thermal Plant. Okay? Kasi nag-OJT na ako noon. Okay? That was 83. Okay? Ewan ko, saan ka ba nag-OJT nung 83? FTI, Food Terminal. Ako'y doon sa sa TGen plant. Okay? Sa Manila Thermal, kasi electrical na ako eh. Ito, mechanical to, mechanical. Ako electrical. Okay? Doon ako papapasok. Sabi ko, Lord, hati tayo. 5 piso sa'yo, 5 piso sa akin. Wala pang cheerful giving nun, ha? Wala! Eh, nag-preach si pastor, magtiwala ka sa Diyos, magpalakas ka sa Diyos. Pwede, sabi ko, sa 10 piso na lang to, eh. Hahati pa, struggle ako. Pero sabi ko, Lord, I would like to glorify you with the 10 pesos. Pero hati tayo. Hati. Sabi ni pastor, parang masaya ka na ngayon. Nasettle ko na ho, nag-forward po ako sa altar. 1983 yun, ha? Walang cheerful giving. Pero may ginawa ho ako. Sinunod ko po yung sinabi nyo eh. Sa isang bata, 19 years old, na nagtatrabaho, may 3 kapatid na umaasa, yung nanay ay wala. Nasa Bagyo. Okay? Hindi ko alam kung ano ginagawa. Kung sinong kasama. Eh akong panganay. Paano mo aharapin yung kinabukasan sa 10 piso? Lord, hati tayo. Eh, nakinig ako sa preaching eh. Then all of a sudden, sabi ko, ano kaya't ako'y maglalakad? Ako'y naglakad mula sa Bangkal, papunta din sa Victory. Wala pang cellphone noon, puro PTNT, uwi agad, lubha, tatay. Okay? At yung telepono kulay itim na, hello, party line, ibaba mo nga. Okay? Ang music namin doon, walang USB.
Okay? Jukebox. Pag kami nakakita ka ng jukebox, maglalagay ka ng tugtog, my pledge of love cannot be broken. That is what we are. Then sabi ko, wala akong makitang pero Lord, nag-pray ako Pumunta ako ngayon dyan sa may Victory Line na yan. Sabi ko, excuse me, pwede ho magtanong, alin, meron ho ba mga pinadadala mga gamit dito? Halimbawa, galing sa ay, doon ka magtanong doon, sabihin doon. Pumunta ako doon. Sabi ko, meron po bang bagahe para kay Joey Sauco? Bakit? Sumusubok lang ho ako. Ito, meron din galing sa Baguio. Ayun nga ho, galing sa Baguio. Di pagtingin ko'y maliit lang din kasi pocketbook Nakabalot sa kulay green. Tanda ko pa, yung panahon ng tagtuyo talaga. Di binuksan ko. Pagtingin ko, nakalagay, libro, pocketbook, religion is a big business. Sabi ko, talaga naman tong nanay ko. Wala na ngang itinutulong, hindi nga namin kung ginagawa sa Baguio. Tapos ito pa bibigay. Sa pagbuklat ko ng aklat, nakita ko sa gitna, may 50 pesos. Ako'y humagulgul sa iyak. Sabi ko, Lord, patawad. Nagkulang ang faith ko. Kasi ang mga sugarol kami, sorry, ang itiniya ko kanina, 5 piso, tamang 50. Kung 10 piso pala, 100 sana to. Okay? Doon ko napatunayan, 1983, that God knows what I am going through. That God is listening to my prayer. Walang cellphone, walang telegrama, walang long distance. Ako'y naglakad lang, pinag-pray ko, Lord, I don't know if you will notice me, pero ako po'y bulak-bulang, walang kinabukasan, pero Lord, I want you to show to me how you will bless me. Narinig ko yung preaching ni Pastor, tinapangan ko mukha ko. I became bold and audacious. Okay? Kailangan meron kang boldness and audacity to follow God. Sabi ko, Lord, tatapangan ko. Nakita ko. Kaya sabi ko noon, Lord, simula ngayon, hindi na kita hatian para siyang daan na yung tama. Imagine 1983, wala pa akong 1 taong mananampalataya. Naranasan ko na yung kainaman that God cares, that God hears, that God provides. Ano ngayon ang gagawin ko? Di pangangatawanan ko na yan. Listen, the blessing of God comes in various ways. Some blessings are totally different sa iba. Pero some may be similar, pero iba ang sukat. Tama? Merong iba ang takalan ay isang kilo, yung iba naman isang kaban. Pero parehong blessing yan. And each promise in the Scripture has its own allocation and portion. Kanya pag ikaw ay nagbabasa, titignan mo, baka mamaya, yung pinangakong yan hindi para sa'yo. Pag tinignan mo yung Bible, to whom it is written, to whom is this promise? Okay? Ito ba'y pwede sa akin pag kinlaim ko to, pag pinemorize ko to? Am I right? May allocation yan, may portion yan. Okay? And it is according, all the blessings of God is according to the level of your obedience. Sa level ng sakripisyo mo. Hindi pwedeng wala kang obedience, tapos the Lord will just tinan mo sabi ng ng Isaiah 1:19. Tinan mo Isaiah 1:19, okay? Para maintindihan mong maigi, okay? Sabi ng Isaiah chapter 1, verse number 19, okay? Tingnan mo ang pagkakasalansan ng salita ng Diyos, okay? Anong sabi riyan, okay? Isaiah 1:19. Tingnan mo ang pagkakasalansan ng salita ng Diyos, okay? Sabi niya ganoon, blessing if you obey, okay? Pag ikaw ay mapalad, pag ikaw ay sumunod, okay? Pag ikaw ay natutong sumunod, pag willing ka, you shall eat the fruit of the land. Okay? Ang hinahanap ng Diyos, faith. Pero may taong faith, hindi obedient, hindi willing. Tama? Napipilitan lang Mali. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Tama? Ano sabi sa verse 20? Pero pag matigas ang ulo mo, pasaway ka. Tama? You don't act like a royalty. You shall be devoured, for the word of the Lord, the mouth of God, hath spoken it. Okay? Pero pag tinignan mo yung verse 18, tingnan mo sabi ng verse 18 pagkaganda-ganda. Ano sabi? Halika, alam ko pasaway ka. Alam ko may mali kang ginawa.
Alam ko pumalpak ka. Come now and let us reason together. Pag-usapan natin ang palpak mo. Bagamat ang kasalanan mo ay nagniningning na scarlet, papuputiin ko yan parang niebe. Bagamat yan ay namumula, gagawin ko yan parang wool. Sabi ni Diyos, huwag ka nang lumayo. Mag-stay ka na. Okay? Sabi niyo nun, pag-usapan natin ang pagkukulang mo. Pag naging willing ka, you will eat the fruit of the land. Pag naging salbahe ka, nagrebelde ka, you shall be devoured. Now listen. The blessings of God will always be according to the level of your obedience and the level of your sacrifice. Okay? With God, it's not the amount of time. It's not the amount of money. It's not the amount of energy, but the condition of the heart that matters. Ano kalagayan ng puso? Obedient ba? Willing ba? Okay? O rebelde? Okay? If you're willing and obedient, you shall eat. But if you refuse and rebel, sabi ng Bible, ha? You shall be devoured. Why? For the mouth of the Lord hath spoken it. Ang Diyos ang kalaban natin din eh. Okay? Some blessings may come fast. Some blessing will come later. At lahat yan ayon sa tamang oras ng Diyos. Kanya I always say, madalas na sinasabi ni Pastor Fajardo, baka mamaya sasagutin ng Diyos yung prayer mo. Tama? At ang sabi, next week, bibigay ko na. Pambira, Sabado before next week, nag-backslide ka. Nang hinawa ka. Sabi ng Diyos, sayang. I remember yung ilustrasyon niya. Sabi niya, pagdating mo sa langit, Joey, marahil meron dong malaking kwarto. Nakalagay doon, unclaimed blessings. Na pagbukas mo ng kwarto, ando doon ang pangalan mo. Ando doon yung mga blessing na dapat ibigay kay Jessa, yung dapat ibigay kay Lawrence, yung dapat ibigay kay June, yung bagay ibigay kay Alex. Kanya lang hindi kinlaim. You see? There are blessings that are just for you. Kanya lang hindi tayo naging obedient. Hindi tayo naging willing. Pag sumunod, nagdadabog pa. Mali. Yet, what you have to bear in mind is that at times, blessings are certain when we please God and to those who love Him the most. I ask you, do you love God? Dapat yung pag-ibig mo sa Diyos, okay? Magtutulak sa'yo, okay? Not to drink anymore. Sabi ng mga barkada ko, tagay mo. Yabang mo naman. Hindi ako mayabang. Hindi ko na kayang inumin yan kasi galing na ako dyan. Nasaktan ko na ang Diyos, sasaktan ko na naman. Nung isang gabi, sabi ni Ellen, Dad, ba't ganyan yan? Sabi ko, Ma, hindi na ako nainom. Wala na akong bisyo. Am I right? Oh, the Lord has preserved me. And I thank God for that. I choose to please Him. I choose to love Him. Gagalingan ko, okay? Yung pinanggalingan namin ni Sister Ellen last week, umalis kami ng 3 o'clock in the morning just to clutch up the flight. Okay? Pero umuwi ako 1 o'clock in the morning. Galing kami kina Pastor Benny. Sabi ko, may flight po kami ng 3 o'clock. Natulog si Ellen, ako nag-ayos lang ng gamit. Pagdating namin doon, meron kaming room na binigay sa amin, doon lang. Okay? Small room. Walang TV. Tapos, walang tubig. Sabi niya, we'll fetch you at 10:30. Sige, pahinga lang ako. Bumating sila ng 10:30. Oh, Pastor, ready ka na? Dili man. Bakit? Way paligo. Bakit? Walang tubig yung gripo. Kasi yung palang lugar nila, naapektuhan ng distribution ng water. Nagba-brown out pa. Sabi ko, sige lang. Alis tayo. Hindi. Bumili ng 1 galon na tubig. Feeling ko, ang rich ko, biruin mo, pinanligo ko mineral water. Magkano yung 1 ganyan na, magkano yung ganire? Tama? 1 galon ang pinanligo ko. Sabi ko, Evian ba yan? Hindi po. Pero thank you ha, bakit? Ngayon lang ako nakaligo ng mineral water. Di ba? Sabi ko, Lord, salamat po. Pagkatapos doon, nag-usap lang kami. Pagdating ng gabi, wala ka na makita kasi nasa bundok eh. Okay? Wala kang luxury. I think naisama ko yata si Dante doon, pero iba yung pinuntahan natin. Tabing dagat yun eh. Medyo maganda-ganda. Ito hindi.
Maglalakad ka. Sabi ni Ellen, Dad, huwag tayo maglakad. Maglakad tayo. Bakit? Ayaw nyo maglakad kasi may mga aso doon na naglalakad. Sabi ko, hindi ka papansinin yan. Tatahulang ka lang. You see? Madilim ang iyong paligid, parang habang panahong walang hanggan. Di ba? Oh. May ilaw na kay panglaw na tila hindi mo makita. Talagang madilim. Tapos pag sisimba ka, papanik ka ng bundok, wala kang makikita. Nag-brown out pa. You see? Sabi ko, Lord, why am I doing this? Because I love you. I love you. Do you love God? We say we love God. Tanong, are you doing the things that He hates or are you refraining yourself to do kasi alam mo, ayaw ng Diyos yan? Okay? Tuwan-tuwa ka pag nakakita ka ng boy o ng girl, hinahanap mo yung kilig factor. Listen, ang pag-aasawa hindi nakabase sa kilig. Ganda niya, guwapo niya. Ako rin kinikilig pag naiihi. Am I right? Ano pagkakaiba ng kilig sa ihi at kilig na... Hindi ka bubuhayin ng kilig. Ang hanapin mo yung taong magpapalapit sa Diyos. Hindi maglalayo sa Diyos. Am I right? Tignan mo, yan ba'y kasama ni pastor? Yan ba'y kapartner ni pastor? Yan ba'y nag-aakin ng kaluluwa? Tignan mo yung kanyang partisipasyon sa simbahan. Am I right? Kasi kahit anong pogi, kahit kilig na kilig ka, ilalayo ka niyan. If we say we love God, tama? Do you forgive people who have hurt you? Pinatawad mo ba yung mga taong nakagawa ng mali sa'yo? If we say we love God, and you cannot say that you love the ecclesia, and you're not in agreement with a pastor leading the church, how can you say you love God? Am I right? There are a lot of things that Pastor Fajardo said from the pulpit. I don't agree, but I have to follow. Not because I was forced, but I trust that he knows what he's doing. I submitted. We say we love the pastor that God appointed to lead the church under his command. But the question is this, do we treat each other right? Do we treat them right? Do we treat God right? Do we treat the church right? Do we treat the pastor right? You see? One thing that I don't like my pastor to tell me, yung makikiusap siya sa akin. Pwede ba ayusin nyo na to? Uunahan ko na siya. I'm always 5 steps ahead of him. Okay? Ayokong uutusan niya ako na makipagkasundo, alam ko namang iuutos niya yon. Ayoko sabihin niya, linisin mo to kanya nung kami mga young people. Ewan ko, siguro, naalala pa nung ibang mga young men dito na ngayon matatanda na. Okay? Pagdating namin sa school, maglalagay kami ng floor wax. Bubunutin namin to. Bunot, para kami mga preso. Bunot, bunot, bunot. Okay? Ang umikot ang buhay namin, dati, bahay, inuman, sugalan, perya, barkada, bahay. Ngayon, hindi na naman save. Bahay, church, bahay. Ikot lang doon. Bahay, church, trabaho. Ikot lang doon. Bahay, church, school. Naging simple. Naging mas maayos. Wala na kaming panahon pang magtatambay-tambay. Bakit? We would like to treat God right. I ask you, do you treat the church right? Pag sinabi ba ng usher ka sa kaupo, doon ka upo? Pag sinabi ba ng moderator tumayo, tatayo ka ba? Pag sinabi ba ng song leader kakanta, kumakanta ka ba to the best of your ability? Pag sinabi ba ng choir conductor na meron tayong meeting? Pag sinabi ba ng kids department ng race to stake ministry na meron kayong meeting, kasama ka ba o umaangal ka? Pag sinabi ng preacher mo, ito gagawin natin. Okay? Kasama ka ba? Merong nag-text sa mga district. Okay? Sabing ganun din pray for our district. We will get 1 star point today. And 7 weeks drive for the 40th church anniversary. Na-reach natin ng 10 visitors. 1 first time and many regular.
We will all go to Vikings venue on September 29 with 50% discount. Kanya, Jabez, patay ka rito sa in-announce mo. Meron nang nagdiskarte. Okay? Kinausap ko kanina. Sabi ko, kailan ka magpapabaptize? Sabi nung preacher niya, Pastor, nakakausap mo na yan. Magpapabaptize yan, pero isa-isa. Tamo, natatawa si Alvin. Natatawa to si Marvin. Kasi pinag-usapan na nila eh. Nung marinig nila yung announcement mo, Jabez, okay? Immediately, habang naglalapangan sila at kumakain doon, nakapaglagay na sila na strategy. Kailangan ito, magpabaptize ka dito, ha? Pati si Geraldo, pati yung bagong lang bisita. Kasama na po kami. Ito na po gagawin namin. Sabi ko, patay yan si Jabez. Kaya naman yata, meron naman kayatang kukuning mga di ba? Pinlano, ka-announce lang ha. Late silang nag-announce ha. Pagdating doon nung kumakain, may plano na. Alam mo kung ito naging coach ng Gilas, palagay ko panalo eh. Di ba? Naisak lang na gano'n. Sabi ko, Pastor, nakakausap mo na sila. Ito na po gagawin namin. I-announce na po. Kanya 50% kami. 50%. Yun ang claim nila. You see? If we say do we treat the church right? Okay? But sa trabaho on time, sa church late, sa trabaho magaling, sa church, iniwan mo yung ministry mo. You see? Are we here when it is just open? Are we here when the ministry need us? Or are we here because we're a part? Di ba sinabi ng Bible, ang simbahan ay katawan? Tama? Paano kung mata ka at wala ka dito, binulag mo kami? Paano kung ikaw ang buhok sa ilong? Di lahat ng usok inalang pumunta sa ulo? Kung paano ikaw yung puwet? Yung lubot? Wala ka. Paano kami pupupo? Am I hearing me? You are a vital member of the church. So we need to be available. Hindi lang pagkailangan. Do we treat the man of God right? You see? Do we cooperate with the pastor? Do we follow him as he leads the Lord? Our attitude towards the church, towards the leadership of the pastor, will only be acceptable pag nakita natin ang ilang mga importanteng bagay. And I would like to tell this to you. This has been my formula. Okay? Isa lang. I'm gonna seek God with the help of my pastor because the Bible says, as long as I seek the Lord, God made me to prosper. Alisin mo yung church, alisin mo yung Word of God, alisin mo si Pastor Fajardo. Okay? Hindi ko maintindihan to eh. Do you remember one time in Acts chapter 8? Tingnan mo. Acts chapter 8. Okay? Sabi rito, sa verse number sa verse number 26. Back in the New Testament time, nung hindi pa buo ang Bible, listen to this ha, the Bible was completed many centuries after the Lord's death. Okay? Kanya dati, pwede kang kausapin ng Diyos audibly. Okay? Pero ngayon, pag may kausap si audibly, narinig ko yung tinig ng Diyos. Hindi tinig ng Diyos yun. Bunganga ng nanay mo yan. Wala nang audible voice. Are you following me? Kasi kompleto na yung Bible. Are you with me? Kanya mali yung tinawag ako ni Lord. Hindi ka tinawag. Inimpress sa'yo ng Diyos. Okay, right? Ano sabi sa verse number 26? At ang anghel, 26 muna, ay nagsalita kay Philip. Kinausap siya ng anghel ha. That was in the New Testament time, hindi pa tapos. At ang binabasa nila dyan, Old Testament. Okay? Wala pa New Testament, ginagawa pa lang. Sabi ng ganon, ikaw ay tumayo, pumunta ka sa south. Okay?
At naroon sa paraang papunta sa Jerusalem, sa Gaza, which is the desert. Verse number 27. Okay, ano sabi sa 27? At siya'y tumayo. Tignan mo ha. Immediately, si Philip tumayo. Immediately, si Philip nagpagamit. Ginamit niya yung kanyang talent. At nakita niya isang lalaking taga-Ethiopia. Hindi ko nga alam paano niya nakita kasi maitom to, maitom. May authority. Sa ilalim ng Queen Candace ng Ethiopia, na merong, siguro siya yung parang si Napoles, kasi siya yung may ano sa treasure at pupunta sa Jerusalem para manambahan. Tingnan mo ha, verse number 28. At siya'y parating na, nakaupo sa chariot, binabasa yung Bible. Ano yung binabasa? Yung book of Isaiah. Isaiah ha, binabasa niya. Sipi, wala pang ganito nun. Scroll pa yan, scroll. Okay? Verse number 29. At sabi ng Espiritu kay Philip, again, wala nang audible voice ha. Pumaroon ka. Sumama ka. Siyempre, sumasa ka sa chariot yun, di ba? Hindi ko alam kung gaano kabilis doon si Philip. Verse number 30. At si Philip ay tumakbo. Kanya pag ikaw, sabi ko sa iyo kanina, dapat nakabase sa obedience at willingness. Tama? Pag may inuutos, huwag nin pa. Kain naman na. Sumunod na. At sabi niya ganon, ang binabasa si Isaiah. Sabi niya ganon, nauunawaan mo ba binabasa mo? Matalino. Treasurer. Nasa ilalim ng reyna. Verse 31. Sabi niya, paano ko maiintindihan kung wala namang nagagabay sa akin? May Bible ka. Pero pag walang nagpaliwanag sa iyo nito, hindi mo maintindihan. Heard me? Kanya kailangan natin ng church. Kailangan natin ng pastor magtuturo. Okay? Verse 32, ano sabi? At ang simulang yun ay naroon sa I think ito Isaiah 53. Kasi siya'y pinangunahan bilang isang sheep na papatayin, isang lamb na parang walang karunungan, din sa shearer. So he opened out his mouth. Verse number 33. Okay? At sa kanyang humiliation, yung ating husga ay tinanggal. At sino magde-declare? For his life is taken away from earth. Verse number 34. Okay? At si Eunuch sabing ginoon, sino kausap nito? Yung propeta, sarili o ibang tao? Verse number 35. Sabi ni Philip, then he opened his mouth and began at same scripture and preached to him who? Jesus. Imagine na, si Jesus nasa Old Testament, nasa Isaiah. Verse number 36. At nang sila'y pumaro na, naglalakbay, sabi nung eunuch, may tubig, ba't di mo ako i-baptize? Ibig sabihin, binasa, naintindihan, then all of a sudden, magpapabaptize. What does it mean? Pag save ka, dapat magpabaptize ka na. Ayan o. Ano nakakadlang sa akin para ako'y mabaptismuhan? Verse 37, ano sabi? Kung ikaw ay naniniwala sa iyong puso, bakit hindi? Ano sabi niya? Ako'y naniniwala si Kristo ay anak ng Diyos. Okay? Verse number 38. Okay? At siya'y inutusan yung char tumigil. They went both down into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Tanong, paano mo mababasa ang Bible kung walang magpapaliwanag sa iyo? Tama? Kanya, ang laki ng pasasalamat ko kay Pastor Fajardo because he opened my mind. Ang tingin ko lang dito, literary art, literary book, historical. Pero nung tinuro sa akin that there are 66 books in the Scripture from Old Testament to New Testament at lahat yan ay salita ng Diyos, pinreserve ng Diyos, okay? Sabi ko, Lord, salamat po. Meron kaming preserved Word of God na mababasa in our English language. Okay? Sabi ko, salamat. Kanya habang si Pastor nagpipreach, isinusulat ko. Bakit? I want to know God more. Hindi mo siya malalaman nang wala ang Word of God. So what are the blessings of having a pastor? Okay? Number one, it gives me a testimony of faith. It gives me a testimony of faith. Nasaan si Moses? Halika rito, Moses. Nasaan si Camille? Halika rito, Camille. Pumasok ka. Nasaan si Johan?
Nerolaga? Wala? Liga, dito sa unahan. Dito kayo. When you look at them, you will see a testimony of faith. When you look at them, you will see the grace of God. Okay? Bakit? Sabi ko kaninang umaga sa inyo, Camille was 1 year old when I became a pastor. Sarili niyang palda na dadapa. Tandaan mo yun? Papunta ka sa sentro. Tama? Bumba ka ng jeep. Tama? Tapos umuwi ka ulit. Bakit? Kasi puro puti ka. Tama? Pag tinignan mo siya, she's not a manager material. Parang wala siyang pwedeng gawin. Pag tumingin pa yan, gano'n, no? But right now, she's one of the best employee ng Rural Bank of Makati, right? She's the most trusted. Hindi dahil anak siya ni Rene o anak siya ni Lisa, but the grace of God in her. Iba yung blessing ni Rene, iba yung blessing ni Lisa. Okay? She is technically 29. I'm sorry. Magta-29. Kasi December 12. Okay? Pinanganak to December 12. Okay? 1995. Ito, ang tatay niya, wala. Ang nanay niya, wala. Siya lang mag-isa dito. Galing pa to, bango mo boy, ha? Galing sa Dubai yung pabango mo. Alam ko yan. Mga ganyan ang amoy ng Arabo. Ganyan ang amoy ng mga sa Dubai, oh. Kanya alam ko pagkagaling sa Dubai, eh. Okay? Pero bakit? Wala nanay niya, tatay niya. Are you with me? Dapat marami ng tatuto. Poklat lang marami. Dapat pasaway na to. Tama? Malayo tatay at nanay, tama? Oh. Dapat hindi na nag-aaral to. Alam ba na kinuha pa to ng varsity ng school? Tama? Ano school yun? General Pantaleon. General Pantaleon Alvarez High School. Tama? General Pantaleon Garcia. General Pantaleon Garcia. Senior High. Senior High. Okay? Kung nagkaroon lang ng konting oras to, palagay ko kinuha ng Gilas to, eh. Pantapat dun sa Brazil, di ba? Kanya lang, senior high pa lang, hindi siya nakuha. Okay? Imagine na, wala ang tatay, wala ang nanay. Okay? May sakit pa yung nanay, o opera next week, tama? Opera na? Oh. Pero bakit nagbabiyahe ito? Mula Cavite, papunta rito. Am I right? Anong dahilan? Ito naman, pag tinignan mo siya, parang wala, di ba? Oh. Walang alam, natuto lang tumugtog, nakita lang, nag-aral sa YouTube. Ngayon, scholar ng UST. Walang ginagastos yung tatay at nanay sa college, tama? Mamasahe lang. O dapat yung mga ganong klaseng privilege na meron kayo, okay? You pay it forward, tama? Maghanap kayo ng pwede niyong pag-aralin. Oh. Okay? Tumulong kayo kasi, naalala niyo, sinabi ko sa inyo, nung tinulungan niyo akong pag-aralin si Jeff tsaka si Jap, lahat ng natulong ninyo, yung hindi ko ibabayad sa college, binibigay ko sa church. Kanya lumaki offering ko, eh. Bakit? I don't want to have a free ride. Imagine, walang musician sa kanila. Yung tatay karerista, buti nga na-save na, eh. Bakit? Ang laging kotse niyan, Honda Civic. Pag Honda Civic, SR ang sasakyan mo, boy ka. Ayoko sabihin, kasi bastos yun, eh. Okay? Pag yun ang gamit mo, ha? Iba yun. Na-save. Na-win ni Jenny. Galit na galit yung nanay at tatay. Kasi dinadala daw sa church. Okay? Oh. Anong testimony niya? Hindi dahil doktor nanay niya. Hindi dahil doktor ang tatay niya. Kundi yung biyaya ng Diyos na nasa kanya. The blessing of having a pastor
Just like me, I have nothing, but because I learned to listen to God, my life was altered, my life was changed. Anong sabi ng 2 Chronicles 20:20? At nung umagang yan, nagsibangon sila ng maaga kinabukasan at sila pumunta, tumalaot sa wilderness. Lumabas sila at si Jehoshaphat ay tumayo at sinabi niya, pakinggan niyo ako, kayong mga taga-Jerusalem, maniwala kayo sa Diyos. Listen to this, when you believe in God, you shall be established. Believe His prophets, you shall prosper. Sabi ko, Lord, wala na akong problema sa'yo. Naniniwala ako sa iyo. Am I right? Magiging matatag ako. Am I right? Kailangan ko yung pangalawa. I need to believe His prophets. Why? Because I want to prosper. I want my son, I want my grandson, my kids to see that pag nagtanong sila, Lolo, bakit tayo ganito? Bakit tayo hindi pinagpala? Bakit hirap tayo makakuha man lang ng bigas? Apo, there was a time nag-church ako Tinira ba naman ako ni pastor sa pulpito? Natisod ako! Ngayon, Lolo, di nag-backslide ako. I ask you, kaya mong sabihin sa apo mo yan? Kaya mong sabihin yan? Na kanya ka hindi nagpatuloy kasi natisod ka, kasi may kapatiran, pinaringgan ka, may kapatiran na hindi naging mabait, may kapatiran na chinismis ka, may because of some ugliness, hindi ka magpapatuloy. I want my sons and my grandson and my grandkids to see I am resilient, I'm obedient, and I'm willing to serve my God. Do you believe God? You shall be established. Do you believe your pastor? Dapat mas maganda kilos mo. When you have a pastor, it will give you a testimony of faith. Pag tinitingnan ko itong mga bataang to, hindi lang sila, marami pa rito. May right? Si Jose, taga-Samar yan. Ngayon, mag-aabogado na. Next year, 4th year na yan. 2026, kukuha ng bariyan. Tama? Tumayo ka. Waray bugas, waray upay. Am I right? Kumatok lang dito yan. Pwede po bang mag-apply? Am I right? Newly graduate. Then learn how to serve with us. Yung papa niya namatay. Am I right? But his papa was so happy to see that his son is making good choices in life. Sabi ko, ipakita mo na pag uwi mo sa Samar, hindi na makikita mayaman ka. Makita nila yung favor ng Diyos sa iyo. Why? Kilala na ito Alam nila yung barangay na kinalakihan. Alam nila walang kinabukasan. Hindi ba maganda na pag bumalik ka, makikita na, ba't nagkaganyan? May Diyos na nagpatatag at may pastor na nagturo, kanya naging matatag ka at naging matibay ka. Tanungin mo yan, may mga pagkataon gusto niyo na di ba? Gusto mo nang tumigil Pero ba't nagpapatuloy ka? You see? And I'm committed to pray for you every single day. Ikaw, si Mark Allen, at si Jill, Lord, help these 3 people to pass the law and pass the bar. I want them to be my lawyers while they're serving in the GTBA. What is your testimony? Hindi ba maganda, Jmar, na sasabihin, alam ko itong pamilya ni na Jmar tumayo ka. May problema sa family ito ba't naging matino? Ngayon nag-aaral. Anong year ka na sa TUP? 2nd year. You see? Bakit hindi ka nagwala? Ba't hindi ka nang-away? Ba't di mo sinira ang buhay mo? Ba't di ka naging lasenggo? Bakit? It will give you a testimony of your faith. I thank God that the Lord found me. I thank God that in that little church in Bangkal, it was then that I saw
where I should be. Who knows people better than God? Who sees the heart of man better than God? Tama? Ang Diyos ang nakakaalam ng tamang puso. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Tama? My next statement is this. Do you believe that God can see the heart of man? Do you believe that God knows us better? Pangatlong statement. If you believe that, then you must believe that God did the right thing in choosing your pastor. Pastor Fajardo is the right pastor for us. He was the one who started this. He was the one that God used to put up Redeemed Baptist Church. Until it was organized and reorganized until it became Bible Baptist Church of Pasay. Then, it was Bible Baptist Church, Pasay, Makati. Until we became Bible Baptist Church of Pasay. Okay? At nandoon ng mga men when he was telling us the story. Sabi niya, I don't even know why I resigned. But I think it's God's will. At natutuwa ako that it was Pastor Sauco who took over at pinaganda niya yung ministry. Sabi ko, tinuloy ko lang po yung pangitain mo. Tinuloy ko lang po yung sinimulan mo. And by the way, Pastor, church in Pasay is not my church. It is your church. Tinutuloy ko lang. Okay? Alam niya yung tamang kailangan natin. You see? Kanya nung makita na mga men, yung church ni Pastor Fajardo, kung gaano kalayo. Sabi ni Alvin, di ba, tinuwento mo sa akin, Pastor, akala ko yung si Pastor Fajardo nasa Metro Manila lang eh. Kala ko nandun lang. Ang layo pala nito. Sabi ko, sinasadya namin yan. Pupuntahan mo, okay? Sa liblib. Para makinig lang sa kanya. Kasi magkukwento siya ng mga bagay na dapat naming maintindihan. Okay? When I believe and obey my pastor, it tells the world that I believe in God. Baka mamaya sa church ka lang sumusunod. Sa bahay, hindi na. Sa eskwelahan, hindi na. Sa community, hindi na. Ano sasabihin ng kasama sa trabaho? Sa church lang magaling yan. Okay? Sa bahay, hindi na. Kanya nung maintindihan ko to, yung aral at turo ni Pastor, kinapit ko hanggang bahay, pinakita ko sa nanay ko na nagbago ako sa mga kapatid ko, sa tropa ko, sa kainuman ko, sa mga barkada ko. I affected them and infected them with that wonderful disease called trust and obey. Okay? Pinapakita ko. It tells the world that I trust Him in His ways. Sabi niya, ba't di ka na sumasama sa amin? The Lord loved me so much and I don't want to go back there. Galing na ako dyan. Ayoko nang bumalik. I want to have a testimony of faith. Okay? Pag sinabi mo mangkal, pasaway. Pag sinabi mong lumaki ka doon sa may talipapa na ganyan, walang kinabukasan. Pero binago namin. Doon kami lumaki. Okay? God knows that you need a strong sandpaper. Ang tawag dyan, divine instrument na gagamitin. Alam mo kung bakit nasasaktan ka sa preaching? Marami kang rough edges eh. Okay? Pag nakakita ka ng kahoy na nilagare, hindi mo magagamit agad yan, tama? Kailangang lihahin. And the preaching of God's word is like a hammer that will break the rock into pieces. It is like a sword that is two-edged sword that will know the depths of your heart. Kanya nasasaktan ka. Okay? Kanya tinis ko yun. Bait na nga natin dito eh. Dati nun, pagkahalimbawa, yung mic hindi maganda, sino umabot din eh? Hindi ba kayang gawin yan, Danny? Kawawa si Danny, tsaka si ano eh, Balyong, si Renato Balyong eh. Tarantado kayo, gago kayo, ayusin niyo yan. Ganun yun. Hindi mo kayang patatayin na niya anak mo? Ha? Talagang ka. Yun siya eh. Pero ako, hindi ko inawa yun. Walang basagan ng trip. I stayed. Okay? 41 years, one church, one pastor. Bakit? It gives me a testimony that I believe in God.
People are looking. Totoo ka ba? Okay? Totoo ka ba? Marami akong mga rough edges. And it is my pastor, the Word of God, the preaching, and God, and the Holy Spirit that convicted me para mawala yung bad side ko. And you know what happened? I learned to depend more on God and for His power to change me. The personality of your pastor may not be the one that you expect. You may not like the leadership that he has or the kind that you agree about. Parang hindi ko gusto to eh. But submission to Him takes away your focus on yourself. You see? Sabi ko kay pastor noon, Tay, ba't di natin gawin to ang family ganito? Kastos yan! I never interfere. Siya pastor dito. When I give suggestion, ayaw niya, I drop it there, no issue, sunod ako. Bakit? I trust God. I trust Him. Okay? I want to have a testimony of faith. I want to have a testimony that people, when they see me, nakikita nila because I'm obeying my God, I'm obeying my pastor, and I submit and I change. Palaway ho ako eh. Okay? Pero nung sinabi ni pastor, wag na, Joey. It's not worth it. Hindi ko na inaway yung mga tao. Nakipagkasundo na ako sa kanila. Why? I want to have a testimony of faith. Okay? Sit down. Oh, ikaw, Joshua, halika. Itong batang ito, nawin ko yung tatay niya, nung yung unang-una kong chihuahua, nagkasakit. Okay? Tinanong ko yung tatay niya, save ka ba? Sabi ko gano'n, JAL po kami. I'm not asking where your church tendencies, okay? I'm asking you, saan ka nagtitay ba si Kristo? Winitisan ko, nagpunta rito. Nagsimula ka rito, kinder, nursery. Grade 3 na. Kay Ma'am Fe. Oh, nursery yun. Kinder. Okay? Tapos nabali ang kamay niya, kanang kaliwa. Kaliwa. Nabali yun. Okay? Hatid sundo namin ni Ellen to. Okay? Hatid sundo namin. Okay? Dahil sabi ni Pastor Fajardo, ang bawat estudyante, jewels yan. Alagaan nyo. Okay? So we take good care of them. I don't know education, I don't know anything, pero nagsubmit ako, natutunan ko. Now, pag tinitingnan ko to, nagsimula ito, kindergarten kay Ma'am Fe. Ngayon, veterinaryo na. Kasama yung kapatid niya. Sa kanyang pag-ibig sa kapatid niya, inintay niya yung kapatid niya na sabay silang gagraduate. Binantay mo siya. Oh, kasi parang gusto mo siyang di ba? Mabit-bit di ba? Oh. Ngayon, dito na lumaki to. Pag tingnan mo si Doc Ong, parang siya yung mayor ni Alice Guo. Kasi taga-Bamban di ba? Malapit lang eh. Pero look what God did to them. Whatever they are right now, it is because they learned to believe in God and to submit to their pastor. Mahilig pa nga yung nanin to magluto ng hipon para ibigay sa pastor Di ba? Asa ba nanay mo? Yun, Di ba? Kanya lang, hindi ako yun. Ibang pastor yun. Okay? Nagka-crush to. Tama? Marami. Kanya sabi niya, sa dinami-dami ng aking nagustuhan, iisa pa lang ang tinibok ng aking puso. Di ba? Hindi yung totoo yung kanyang, to all the girls I loved before. Wala yun, di ba? Pero hindi pa siya nagpapaalam kung sinong liligawan niya. Baka ngayon na yung oras mo. Wala pa. May ehem sa taas. Alam ni Jap? Hindi niya na. Hinulaan niya? Baka naman ang alam mo lang, Jap, yung crush niya. Hindi yung liligawan niya. Iba yung crush sa liligawan. I want that one day, you will have a testimony of faith. That God is good. Hindi sila mayaman, they're simple people, and yet they learn to
to submit to God and submit to the Word of God. Okay? Please sit down. Ganun na ako katanda. You see? When you learn to submit to the pastor, it brings your attention on the will of God, not on personality. When we believe and obey the pastor, the world sees how our lives are turning better and better each time. Kanya tanong ko sa iyo, are you stuck to where you are? Or are you getting better? Or you're getting bitter? Tama? Kung hanggang ngayon, pasaway ka, ibig sabihin yan, you don't love God. Ibig sabihin, you don't love the Word of God. Ibig sabihin, you don't follow your pastor. Kasi dapat, dadaanan mo lang yun eh. Okay? Dadaanan mo yung stage na pasaway ka, makulit ka, pero dahil nakikinig ka, binago ka, ngayon, blessing ka sa ministry. You see? Blessing ka. Oh. Pag tinignan mo to si Aldrich, halika rito. What old are you when you were blind? When you got blind? 7. Imagine ha? 7 years old. Okay? Yung tatay niya, nawin ni Preacher Rene high school. 3rd year, 4th year? 4th year. Okay? 4th year. Nakatira sila sa ilalim ng tulay. Okay? Hindi alam gumamit ng CR. Bakit? Wala namang CR sa ilalim ng tulay eh. Pagpupo mo doon diretso sa ilog, plok! But because Bonnie was taught to love God, to obey God, to love His Word, to obey the pastor and submit, look at the product. 7 years old when he was accidentally shot at the right eye. Okay? Ilang taong ka na anak ngayon? 24. So meaning, 7 minus 24, 17 years. Tama? 17 years, hindi mo akalaing bulag to. His right eye is not functioning. It's blind. Magtataka ka, 17 years, hindi nabulok yung mata. Hindi tumiklop na gayaan. Kung hindi nga sasabihin ni kala mo, ayun me. Ngayon, sabi niya sa nanay, tatay niya, ititreat ko po kayo, pati si Mikel, kakain tayo sa labas. Kasi nagtatrabaho na. Ngayon, SK Kagawad. Ayun me, na hindi nangampan niya, na walang plataforma, na walang ginastos. Okay? Pero siya yung laging kinukonsulta kasi taga-church siya. Ang tatay niya, nakatira lang sa ilalim ng tulay. Hindi nga alam ng lolo niya yung tinatawag na bayang magiliw. Okay, pag pinatanong na, hindi alam kantahin kasi simple lang yung lolo niya. Si Nanay Sita niya, Metro Aid. Naglilinis lang doon sa may malapit sa Pildera. Doon lang. Yun lang siya, nagwawalis lang siya. You know what I'm saying? But because the Lord found them, the Lord reached them, the Lord changed them, nagkaroon ng church, nag-submit kay Pastor, ariyan me? Kay Pastor Fajardo. Ngayon, ito na. What is your testimony of faith? Are you getting better and better? Ariyan me? Nagbago ka ba? Pag tinitingnan ko ito kagabi, nagbabasketball sa taas to, may mga kasamang iba na lalaki, nagbabasketball, bisita nila. Am I right? Pag tinignan mo siya, pag tinignan mo yung DNA niya, pag tinignan mo yung genealogy niya, lolo, si Nanay Sita, ay parang walang kinabukasan to. Parang hindi naman sila galing sa ilalim ng tulay. Tama? But if you will look at their lives, look at it. You know what is that? A testimony
of faith. Kung hindi natuto si Bonnie na mag-submit sa pastor, hindi natutong magsumunod sa Panginoon, ay hindi magiging ganyan yan. Okay? Hindi ko kayang ipaliwanag, Doc Henry, Doc Joven, bakit hindi nabulok ang mata niyan. You see? Hindi ko alam. Okay? Pikit na yan eh. Sinugod pa sila sa bahay. Kasi yung bumarel, namatay habang naliligo. So, anong ginawa namin? Na kayo pumunta doon sa barangay, diyan. O, sabi ko, wala namang kinalaman dito yan, naliligo ang nanay ninyo. Eto, tanong ko sa inyo, pagka kayo namatay, sa'yo pupunta, dinaligtas lahat. Hindi sila nagtanim na sama na loob doon sa bumarel. Hindi sila nagtanim sa sama na loob doon sa kamag-anak ng bumarel. They treated them right. Eh, kung sa iba yan, ay maghahalo ng balat sa tinalupan, tatawagin kong taropa, bubulukin namin ang tumbong niyo, papatay namin kayo. 7 taon! Pero hindi sila gumawa ng mali. Bakit? May pastor na nag-alaga sa kanila. Okay? Sit down. Dante, halika. Marisa, halika. Lucilyn, dito ka. Pag tinignan mo si Dante, parang hindi mo siya makikita. Dine, pag Dine, nakatulog ka pa, antindi mo talaga. Dine, huminga ka. Ang unang na-win ko, ito. Okay? Nasa college kami, 1989. Sabi ko, hindi ka naman taga-TUP. Ba't ka nandine? Barkada ko po si Archie Alvarez. Okay. Best friend sila eh. Bakit? Para silang salt and pepper. Si Archie ang salt, siya yung pepper. Di ba? Di sabi ko, sige. Di umattend sila. So habang bina-Bible study namin sila, nasa attend, nagpabaptize itong dalawa. Hindi ka pa nun no? Wala pa. Kasama pa to. Itong dalawa, pag nagsisimba, pag uwi sa church, sa kotse, sa jeep, pinatutulog. Okay? Ito, hindi malikot matulog. Ito'y malikot. Kanya, ito madalas nahulog sa jeep. Di ba yung jeep pagkagabi, pag hinugasan, nilalagyan ng krudo? Ayan, nasunog. Ayan, kanya nagiganyan yan. Nasunog sa krudo. Okay? Imagine magsisimba, patatulugin sa jeep, aawayin ng tatay at nanay. Bakit? Hindi mo sila masisisi. Kasi akala nila, mapapahamak Ayun me? Mapapahamak. Pero pinatunayan nila na hindi sila napahamak. Ayun me? Nakapagtapos to ng pag-aaral, nakapasa sa board, the same thing din okay? Tapos ito, sumunod na lang. Okay? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Ano yung testimony of their faith? Hindi sila namuwi sa tatay at nanay. Ang nanay ay nagtitinda lang ng chicharon, kropek. Ang tatay ay simpleng jeepney driver lang. Ang ginawa nito magkakapatid, nagtayo sila ng bahay, ilang palapag? 2, 4, 3. 3 stories. Ilang kwarto? 6. 6 In honor of their father and their mom. Okay? You see? In honor of their father and their mom. Okay? Just try to imagine 1989, mga estudyante sila na mawin ko. Okay? Ngayon, blessing sa mga magulang nila. Okay? Kanya nung dumating ang oras, sabi nung nanay niya, si Erlinda, Pastor, kami po'y nakapag-ipon. Ano yan? Bumili ho kayo, alam namin gusto nyo magkaroon kayo ng orkestra. Binigyan ako ng pera, pambili ng mga musical instrument. Di bumili tayo ng saxophone, ng violin, ng lahat ng kailangan. Nakahilera lang dyan, walang gumagamit. Okay? Dahil ang katwiran ko, I would rather have things I don't need than when I need it, I don't have it. Nandiyan lang. Until Pastor Andales said, Tol, may makikitulog sa iyo dyan, ha? Sige, makikitulog lang. Kinalingguhan, sabi nito mga to, ni na Ruby, tsaka siya, Pastor, nakausap may makikitulog? Hindi pa. Nakita mo na, hindi pa. Ayun ho. Tinawag ko yung bata. Sabi ko, hi,
Ikaw ba'y makikitulog? Opo, anong pangalan mo? White po. Katabi to. Kabat white? Maputi po ako. Kanya to, blacky, kasi maitim. Ganon. Sabi ko, ilang araw ako matutulog din 2 taon ho. Hindi ka makikitulog dito, titira ka! Nang kamote ka, anong babat ka nandun Sinagot, ako po ay scholar ng Philharmonic Orchestra. Bakit? Ano ka? Violinist po. Ay, nako siya. May bayad ang pagtira. Ay, wala daw ho. Meron. Kala mo lang wala. Anong bayad? Ititrain mo yung mga bata. Kanya nagkaroon tayo ng orchestra. Are you following me? Kasi may mga bata na naligtas noong 89. Are you with me? 89. Pinersecute ng mga magulang. Sisimba-simba ka dyan. Ang ginawa nung tatay ni Archie at saka tatay na nagpustahan. Nagpustahan. Pag meron kami nakita nagsimba dyan, magsunin tayo ng kandila. Hanggang ngayon, hindi sila nagsusin ng kandila. Bakit? Para hindi dumalo. Pero yung mga anak at mga nanay, naging member din Ayun me? Ngayon si Pastor Archie, pastor na. Ayun me? Ano testimony of God's faith. Kung hindi natagpo ni palagay ko si Marisa nagtitinda ng chicharon. Palagay ko si Lucilyn, washing yan. Alam mo yung washing sa jeep? Hindi naguhugas. Yung tagatawag, yung barker. Di ba? Tatlo pa. Isa sa mga pinakasinungaling na trabaho, jeepney driver. Ay, sakay ko kayo. 3 pa kasya. 3. Bira, wala nang kasya. 3 pa. Okay? Siguro ito, baka to si Dante, baka patay na. Kasi doon na sa tagig to tagig Baka mamaya pusher na yan. Di ba? Pero tingnan mo itsura. Di ba? Kanya nung matagpuan to ni Ruby, di ba? Ang unang boyfriend ni Ruby, kilala ko Si Jong Sila dati. Si Jong yun. Iba rin yung boyfriend ni Marisa dati. Iba rin yung boyfriend nito. Okay? Iba. Nanonood sila lahat. Sasabihin lang, boyfriend ko yun, girlfriend ko yun Okay? Di ba? Tapos biglang ngayon, tignan mo, di ba? Sino mag-aakala na itong mga ito magkakaroon ng anak na kagaya ni Kian at ni Katiana? Okay? Now, Kian is studying na ang kanyang major is mobile application. Kanya gagawa tayo ng sarili nating application sa mobile at gagawin natin na mas maganda yung Operation Go. Okay? Siya. Okay? Nasaan si Kian? Nasaan? Tumayo ka nga. Nag-forward ka na ba sa love? Ngayon ka mag-forward, Ngayon, Kailangan ka sa love. Hindi na kailangan sabihin pa na mag-forward ka na! No, biruin mo, yung napangasawa ni Ramil, iba rin yung crush ni Ramil dati. Hindi naman ito Hindi ito. Nung mawi namin si Ramil, he was 14 years old sa Binalbagan. Okay? Pulo Pandan. Nagtatahi lang ng pawid. Pinapunta rin May nagustuhang iba. Hindi siya. Ngayon sila nagkasundo na. Diba? Now, bakit naging matatag? Hindi dahil magaling lang kasi they learn to submit. Okay? Ito. There was a time na si Marisa, binato ko ng Bible yan. Okay? Sabi ko, hindi ka marunong sumunod. Binato ko ng Bible yan. Pak! Okay? Hindi mo kaya sundin to? Okay? She was young back then. Okay? Binato ko ng Bible yan. King James, 1611. Hardcover. Hindi tinamaan. Bakit? Hindi ko talaga pinatamaan. Okay? Binalibag ko lang yung Bible sa table. Okay? Na-offend ba? She still work here. Perfect ba siya? Hindi. Dami nga naaasar dyan Pag may nag-special kala mo, coach sa The Voice? Feeling niya, coach sa The Voice
Pero may asawa niya nagpapakanta rito ng Miyerkules. Di ba? Okay, wala song leader. Si Ramil nagpapakanta. Sa gilid. Mali yung tono, mali yung tono. Para sinasabi niya kay Ramil, ayusin mo. Feeling niya, siya si Stel ng The Voice. Nakalimutan niya, bini siya. Okay? Di mo alam yun, tanong sa anak mo. Okay? Why are they like that? Testimony of their faith. Alisin mo yung Bible Baptist Church of Pasay, they don't even know. Am I right? Oh. Why did God give you, Dante, a big blessing? A huge blessing. A magnitude of 10.8 Richter scale blessing. For all you know, ang asawa po niya si Sister Ruby. Okay? Pero magtataka ka sa kanila, di ba? They have all the reason to get out. They have all the reason to be offended. They have all the reason not to continue, but they continue. You see? Oh. Ngayon, sauko na to. Napangasawa si RJ. Daming pangalan, no? Raju, Rowell dyan. Ngayon, RJ. Alam mo, dapat palitan mo, size ng bewang mo. Hindi yung pangalan mo. Sino naman tong RJ na to? Oo. Kasi, sabi ko sa iyo, pag may nangyari sa'yo, anak, namatay ka, yung ganyang itsura, pabalikan yan. May rewind dyan, sinasabi ko sa iyo. Nanonood niya yun dyan yun, no? Di ba? Oh. Ay, mag-ayos-ayos ka. May nakaraan sila. Nag-i-ispat sa akin sa taas yun. Ini-ispat ako, ha? Tumutulong sa akin. Ako na pong bahala, pastor. Diba? Yung mag-exercise ka. Yan sabi ko sa iyo. You know, all my glasses, she provides. Okay? Pag pinagawa ko yung glasses ko, ibibigay sa akin ni Lucilene progressive, anti-radiation, okay? Everything, and that is so expensive. At pag nakita ko yung kanyang commitment sa First Fruits, 6 figures, sabi ko, what? Imagine, when they were young, okay? Ngayon, umabot na yung kanyang commitment sa first 6 figures. Sabi ko, sana lumaki pa si Radyo para lumaki mag 7 figures. Kasi parang sinusukat mo sa bewang ni Radyo eh. Kasi pag tinignan mo siya, ganyan, sabi niya, Pastor, may pagagawa ka ba? Kanya minsan, ayoko na magpalit ng salamin eh. Kasi nahihiya ako sa kanya dahil ayaw magpabayad. Oh. And she is the most trusted person ng Sprinto. Okay? Yung nakikita niyo mga sa mall na Sprinto, siya nagpapatakbo nun. Okay? Kanya ako sa iyo, kaysa bumili, Sprinto na lang. Sabihin mo, binono ko ha. Sprinto, yung nasa mall yun, okay? Sprinto, di ba? Sprinto. Why? Testimony of their faith. Nagtitinda ng chicharon, jeepney driver. Am I right? But look where they are right now. Why? The grace of God. Thank you. Hi. Yung pamangking ko, mag-e-exercise na yan. Wala ka nang babalikan. When you believe the preaching of the Word of God, it's your own testimony of your faith is true and your God is alive.
Everywhere I go, I always tell your stories. I always tell how you started. Where I found you. Yung iba nga sa inyo, hindi pa kayo nakakapunta sa pinupuntahan ko, kilala na kayo. One time, sabi ni Pastor, ni Mrs. Fajardo, alam mo, nandun ako sa Dipolog, umupo ako. Sabi ganoon, kayo po si Mrs. Fajardo? Oo. Kayo po yung nagsabi kay Pastor Sauco na mag-asya na lang siya, wag na kumanta sa choir? Oo. Kasi kinukwento niyo po lagi yun eh. Kayo po yung nagturo daw sa kanya na mag-pray. Ay, sabi niya nga kay Mrs. Fajardo, kay Pastor Fajardo, alam mo pa, kahit saan ako pumunta sa Mindanao, lagi kang kilala. Bakit? Lagi binabanggit ni Pastor Fajardo, ni Pastor Sauco yung pangalan mo eh. Oh. Pastor Fajardo has never been in Nara, right? But I always tell them your story, okay? I'm a product of Pastor Fajardo. Okay? And that's the most wonderful thing. And this is what we are. Why? Nakinig tayo sa Kanya eh. Sumunod tayo sa Kanya eh. Okay? The blessing of having a pastor, it not only gives you a testimony of faith, it gets you closer to God. Okay? Dahil meron kang pastor, you get closer to God. Napalapit ka sa Diyos. Okay? I get closer. My pastor is the best person who can lead me closer to God. Anong sabi ng Panginoon sa Jeremiah 3:15? Bibigyan kita ng pastor ayon sa puso ko na magpapakain sa iyo, na maggagabay sa iyo ng karunungan at pangunawa. Okay? Paano maintindihan ng Word of God? Kanya ito. Halimbawa, young people ka. I don't know anything about you. Yung kursong kukunin mo. How can I pray for you? Araw-araw pinagpipray kita. You see? I always say, don't let me be the last to know. Okay? Huwag ako. Kasi pag last mo sinabi sa akin yan, ang prayer ko kay Martina, ito. Pero kung wala akong alam kay Martina, ano yung pag-pray ko? Kung wala akong alam kay Shoy, Sophia, Sophie, ano yung pag-pray ko sa'yo? Kung wala akong alam kay Elaine, ano yung pag-pray ko sa'yo? You see? I always pray for you individually. You know what I'm saying? Pag hindi ko alam, iniligay mo ako sa kangkungan, you don't come and you don't tell me and you don't update me, what prayer will I give? Ipagpipray kita, pero yung alam ko sa iyo, version 1.0 pa. You see? Let me know. Why? Because I'm praying for you every day. You see? Ano sabi ni Ephesians 4:11? At siya'y nagbigay ng apostol, ng mga propeta, ng evangelist, and some pastors and teachers, okay? Wala ng apostol. Wala ng propeta. May evangelist. And some pastors and teachers, okay? Verse number 12. Bakit? For the perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng banal. Kanya may pastor para palakasin ng mananampalataya, para sa gawain ng Diyos, para sa ikatatatag ng eklesiya. What does it mean? The pastor is the minister, the members are the minister. Ano sabi ng verse number 13? Hanggang sa tayo magkasama-sama, naabutin natin ang pagkakaisa sa pananampalataya, sa karunungan ng anak ng Diyos, na tayo maging sakdal, matured unto the measure of the stature of the fullness of God. What does it mean? You see? My job is to bring you closer to God. I always say, ang trabaho ko, ilapit ang tao sa Diyos, ilapit ang tao sa buluhato ng Ginoo, sa ministry, ilapit ang tao sa Word of God, ilapit ang Word of God sa tao. That's who I am. My job is to bring you closer. And your pastor will remind you of your grace. Yung mga experiences mo sa grace. Your pastor will faithfully preach and instruct you in the doctrine of the gospel. Your pastor will teach you to remind you of how blessed the Word of God is. Saan ka kukuha ng kalakasan kung hindi ka magkakaroon ng Word of God? Paano ka lalaban sa mga tao? You see? It will give you a testimony of faith. It will get you closer. Number 3. It will give you the privilege to serve God. Kung hindi ako nagkaroon ng pastor, hindi ko malalaman na meron akong kakayahang magsalita. You know why? I'm a timid person. You know why? I am a person that wants to be alone. Ang kanta ko, okay, alone again naturally.
I don't want to mingle with people. I don't want to talk. I just want to cry. I just want to be isolated. That's who I am. But Pastor Pardo said, no. Magturo ka ng Sunday school. Oh, harap ako sa tao. Kanya kinuha ko. Electrical para kausap ko mga makina. Ang kausap ko, pneumatics, hydraulics. I don't want people, but he altered everything. He changed, ito gawin mo, nakikita ko sa iyan. You know what? The ministry is not a burden. It's a blessing. It's not for those who have nothing to do. Wala akong magawa, pupunta lang ako sa mali! I resigned from my job. I quit on my job. At the height of my career, 1987, I was awarded the best employee at that time. Kanya nung mag-resign ako, ano sabi ni Ellen? Paano mo ako pakakasalan? Paano mo bubuhayin kung magkakaroon tayo ng anak? Wala akong may papangako sa kanila. Sabi ko sa'yo, papakita ko sa'yo. Why? My God will supply. Ang trabaho ko, i-please ang Diyos. Ang trabaho ko, sumunod sa Diyos. Ang trabaho ng Diyos, pansinin ako. Nagpapansin ako sa Diyos. You see? Now I have Jeff and Ems and Bron. Now I have Jap and Micah. Okay? And soon, they will have their kids. Kaya ko bang umutin yan nang wala si Pastor Fajardo? No! Okay? Isa lang alam ko. I need my pastor. My pastor does not need me. I need him. Kailangan ko siya. Inilapit ko sarili ko sa kanya. At dahil doon, pinili ko yon, I was able to serve my God. Tatandaan nyo, ang ministry is for those who want to get busy with God. Kanya kung child of God ka, kung anak ka ng Diyos, at member ka ng Bible Baptist Church of Pasay, the ministry should not be imposed to you. Dapat kusa, Pastor, ito yung kagalingan ko. I want to be a part. Si Ma'am Irma lumapit sa akin, Pastor, kinausap ko na si Ma'am Raimel. Kinausap ko naman ito, Ma'am Raimel, ni Ma'am Irma. Ano sabi niya? I want to be a volunteer. Imagine ha, doctorate sa TUP. Kung hindi nga lang nag-retire to, baka maging presidente ng TUP to eh. Ganun ang bilib ko sa iyo, maayos ka. Sabi ko biglang nag-resign. You see? She will be helping us sa GTBA. Kanina, ilan ang kinausap ko? Kinausap ko si Mayan kanina, Alvin. Ikaw, bumunta ka pa sa bahay namin kanina, Princess. Diba? Georgina. Pati itong si MJ. Sabi ko, MJ, ito gagawin natin. Okay? Ayoko lalaki mga anak nyo. Di po kasi pag grade 5 na lang. Dalapitan ako dito ni Divon. Pastor, sabi po ng mama at papa ko, grade 5 na lang daw po ako mag-aaral dito. Kakaltukan ko nanay, tatay mo, mamaya kausapin ko. Kaya hinabol ko doon, ano sinasabi mo ang grade 5? Ngayon, kasi po, no! I want your son and your daughter to grow up having character. Para hindi na kayo magkakaproblema. Ito gagawin natin. Okay? Perry, kausapin mo yan. Ito gagawin natin. We will make a plan. Kaya ayos natin. Bakit? Yung hindi na narating, abutin ng mga bata. Magkaroon ng testimony, simpleng tao sila, okay? Sabihin, taga-Kanlaon kami. Di ba maganda na kahit na taga-Kanlaon, pinagpala ng Diyos? Am I right? Ikaw, KD. Boss KD, di ba dito ka mag-aaral? Di ba? Ba't parang napipilitan ka? Napipilitan ka ba? Magkakaroon ka na ng diagnostic test, ha? Kasabay mo yung mga taga-tagig, magpupunta rito, ha? Isipin mo yun, Radyo, di ba? Sabay ka lang papasok. Di ba? Kaya pag na-late ka, late sila. The late Radyo. Kaya mapangit yun, pangit. You see? Why? Andun na tayo eh. Di ba? It's your privilege. Privilege mong kumanta. Privilege mong tumugtog. Privilege mong magturo. Privilege mong makasama ka sa ministry. You see? Privilege mong mag-usher. Privilege mong tumao dyan sa camera. Russell, alam mo yan, privilege yan. Tama? Kasiyahan. Ikaw, Jacob, nandiyan ka sa likod. Tama? It's your privilege.
Sabi ng tatay mo, kaklase niya yung pinsan ko. Am I right? Oh. Sabi mo sa tatay mo, nagbago na yung pinsan ko. Si Roger. Okay? Sabi niya, Pastor, nakita kami ni Roger. Sabi mo, nandito ako, nag-forward siya nung Father's Day, tama? Sabi ko, patay ka sa akin, binanggit mo si Roger. Dahil si Roger nagbago na. Oh, kasi nakawig na siya. Sabi ko, ano mo, mas gusto ko yung buhok mo dati. Wala na nga eh. Di wala! Privilege. You see? Oh. You ought to be grateful that God counted you faithful to serve Him. You know why? Ito mo sabi ng Romans chapter 10. Okay? Sino man ang tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Verse number 14. Paano silang tatawag na hindi naman na napininiwalaan? At paano silang maniniwala na hindi man na napakinggan? At paano sila makikinig ng walang nangangaral? Okay? How shall they hear without a preacher? Anong sabi ng verse number 15? At paano silang mangangaral nang hindi sila sinugo? What does it mean? There will be no ministry without the minister. Am I right? Kanya nagkaroon tayo ng ganere kasi si Pastor Fardo yung nagsuko ng buhay, nagsimula ng gawain, nag-Bible study, nagbabike mula sa 9 de Pebrero, pupunta rin eh. Pagkatapos ng service, wala silang pamasahe kasi nagsisimula. Walang pamasahe, walang bigas, walang ulam. Then all of a sudden, kakanta si Joy. Kakanta, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Then mayroong mga nasa jeep ng JD Transit na matutuwa kay Joy. Magbibigay ng 10 piso, 5 piso. Sabi ni Pastor, pambira, may pamasahe na tayo, may pangulam pa. Those were the days that Pastor Fardo, he started the work. I may look better than him, but I will never be greater because he started the work out of nothing. Minana ko lang to. Wala akong pinaghirapan dito. Siya nagpagod. Siya nagpuyat. Siya nagbisikleta. Siya nagpunyagi. He was the one who started it. And I'm so thankful na nakinig ako sa kanya. Bakit? Pinaganda ko. Ano sabi ko sa inyo no 96? Wala tayong babaguhin. Itutuloy natin ang pangarap ni Pastor. Bakit? Nagtayo pa si Pastor ng mga miniature building. Nagtinda pa tayo kay Mr. Ong ng mga t-shirt. Magkakaroon daw na 2 building na tigta 10 story. Hindi naman pwede yun. Bakit? Tabi tayo ng airport, bawal. O, di 2 5 story, di 10 story rin. Anong ginawa natin? Pinangalan natin to sa Eric Fajardo Building at yung kabila, Cristina Fajardo. Kanya sabi ni Pastor Job kay Miss Fajardo, nung nandun siya si Pastor Fajardo, Miss Fajardo, ayan si Miss Fajardo, tumayo ka ma'am. Buhay pa, may monumento na. You know why? No one did that. I'm not in the ministry for myself. I'm here to continue to propagate that what my pastor did and started are right. That's the only legacy that I have. Tinuloy ko lang. I'm not entitled to this. Pangarap niya to eh. You see? Pangarap niya. Ngayon, pag pumunta ka sa silang, pag nakita mo yung tansa, mamamangha ka sa biyaya ng Diyos. Kanya nga to si Doc Henry nung makita si Pastor Fajardo, nakita yung gawain, sabi niya, Pastor, tatapatin kita. Naiiyak ako sa biyaya ng Diyos sa inyo. Why? When there was nothing, no one believes on Him. We still believe. Ito mga bracelet na ito yung mga bracelet ko na hindi ko ibinenta kasi natira. Kasi 96, 97, 98, 99, hindi ko kinukuha yung support ko. Binabalik ko kay Pastor. Sabi ni Pastor, pupunta dyan. Sabi mo na sa church mo na hindi mo tinatanggap support mo. Bakit to? Para magkaalaman na. Ano ko ba naman? Tinutulungan ka na, maangal ka pa. Ayaw nang makita ni Ellen si Pastor. Kasi tinutulungan mo, minumura ka. Sabi ko, Ma, it's okay. Why? Hurting people, hurt people. Nasaktan yan. Unawain natin. So nagnegosyo ko. Alam mo kung sino nag-partner sa akin? Pastor Benny gave me 700,000. Tatay Benabante gave me 500,000 para sa puhunan sa negosyo. Naging downline ko sila. Okay? Then makuha ko na yung pumasaan yung lahat. Binili ko sa kanila. O yan, wala na. Sige. Downline lang. Bakit? Binibigay ko Pastor eh. Tama-tama na tumigil kami. Sumarado na. Sabi ko, tama na. Sinabi ko na sa church, 1998, May, I have some confession to make.
Hindi ko kinukuha yung support ko. Ha? Bakit? Binibigay ko pastor. That's how I love my pastor. Okay? One time sabi ko sa kanya, nasan ka? Bakit? Meron akong sakyan bibigay sa iyo. Bakit? Kinunan ko si De Santos ng 200. Sabi ko, di ba may pera ka? Di ba may blessing ka? Opo. Pengin 200,000. Bakit? Bibiling ko yung Toyota Tamaraw ni Donglo. Ireregal natin kay pastor. Kasi, binigay. Sabi ko, tayo, yan ang sakyan mo. Hindi ko alam kasi wala sa sakyan eh. Oh. Then all of a sudden, sabi ko sa kanya, nasaan ka tayo? Nasa Baguio. That was Thursday. Good. Kailan ka babalik? Sabado. Bakit ba? May binili kasi akong Tirano eh. Ngayon, papakita ko sa iyo. Eh, ba't mo papakita? Tatapating kita. Magre-regalo ang church sa akin ng sakyan. Ayoko, meron akong tatanggapin na wala ka matatanggap. Kailan nabalik mo? Pauwi na ako. Bumalik na si pastor. Dapat Sabado, bumalik na natanggap yung Tirano. He used it wonderfully. Then one day, sabi ko kay Moreng, ano yung pinapakita mo? Ito ho, patrol. Sige, magkano yan? Ginabi presyo. Bili natin. Bibigyan natin kay pastor. Then sabi ko sa church, napapansin ko, ako bumibili lagi sa akin ng pastor nyo, I'll teach you how. Ngayon, they don't want me to be a part of it. Okay? They buy it cash. You see? Naka-hybrid yan. Naka-conquest yan. Naka-elite na Grandia. And now, they gave him the best high-end na Fortuner. Bakit? We taught them how. 73 years old. 50 years in the ministry. Katwiran niyan lang lagi. Hindi naman siguro ako papaluin ng Diyos, Joey, kung nag-soul winning ako. Ha? Hindi naman siguro ako pagagalitan kung ba't nag-preach ako. Na? Tuloy ka lang. Andito lang kami. We're gonna support you. 41 years. Bakit? If I did not listen to my pastor, I have no ministry. I don't know. Okay? How shall they preach except they be sent? How shall they hear without a preacher? Do you understand yung bigat ng statement na yan? Walang ministry kung wala minister. You ought to remember that you will have no ministry without the minister. You will not discover your shape. You will not develop your God-given gifts. You will not grow and mature in your personality and your giftedness. Try to think back. Sino ka before you got saved? Sino ka before you became a professional? Nasan ka? Okay? Who were you back then when you don't have a pastor to guide you? You don't have a pastor to instruct you. Ano nagagawa mo ngayon? What were you able to do now? You see? But because we have a pastor like Pastor Fajardo, we have a church like this, and a ministry under the leadership of Pastor Fajardo, look how confident you are. Look how capable you are now. Bakit? May nagturo sa iyo eh. Kanya nga nilalagay ko, pag may nagtuturo, may natututo. How many churches are benefiting from your testimony? You see? Namatay si Pastor Mantos. I called up Alice, sabi ko, Alice, how are you? I'm not okay. Good. It's okay not to be okay. Cry. She cried. Weep. You weep. I'm here. I'm happy that before he died, nagkaayos na iayos. But I cannot come to you now. I'm here in Ayaya. It's just 3 hours away, but my schedule does not prevent me. But next week, I'll be there. Okay? Nag-usap sila as a family. Ang gusto lang ni Pastor, 3 nights. Sabi nila, maraming gustong pumunta. Kanya 11. Sabi ko, since 11 ililibing, I will be there ng Tuesday, pero hindi ako bababa sa inyo dahil sa malapit, marami kayong iniintindi, Job will take good care of me. Sabi ko, Job, I will be going to Pagadian through Dipolog, and I want you to drive for me. We will go there. Okay? We will be praying for the family. And when they heard it, sabi niya, Pastor,
Since you're coming, we would like you to preach. Sabi ko, yeah, it's my joy to preach. You know why? Gumanda yung ministry, nung makita ni Miss Abante yung church sa Pagadian, nung malaman ni Pastor Putot at ni Mantos na nakabili ko nito, niregalo ko sa church, sabi niya, Tol, maganda yung ano mo. Sabi ko, wag yun, mahal yun. Pero meron akong alam na mabibili mo. Okay? Nung binili ko tong grand piano na to, na niregalo ko sa church, sabi niya, turuan mo ako, I'll give you one. Okay? Brunswick to, Germany made, pero makukuha mo. At puti ang ibibigay ko. Ba't puti? Para maputi ang budhi. Okay? Para iba. Ikaw lang ang may ganyan sa Mindanao. Okay? Pandemic time yun 2021. We were able to deliver to them. Nung makita ni Pepa to, sabi niya, ito na yung church sa Mindanao. She cried. Sabi niya, sabi niya kay Congressman, pumunta ka rito bago ka mamatay. Ba't ka na kailangan may mamatay? Para makita mo yung grace of God. Ito na yung mga churches na pinupuntahan ni Joey. Ito na yung mga ito na, hindi kami gumagastos kasi sila gumagastos para sa amin. Imagine breakfast namin, 12,000. Binabayaran ng mga pastor. I'm tired. Pero masaya ako. Bakit? I'm helping other churches. Pag nakikita ko si Pastor Hope Lestino na nagpipreach, confident na ngumiti, nakasuit, naka-vest, nagpapapicture na nakangiti, sabi ko, Lord, salamat. Bakit? This church helped him to have his denture. Ang gusto ko nga ito, masuwayin to eh. Sabi ko, pumunta ka sa church. Bagagawan kita ng postiso. Talaga po, oo. Anong postiso? Transparent. Hindi marunong sumunod tong asawa mo, Joven. Sabi ko, transparent. Hindi sinunod. Di nakangiti. Sabi ko, di ba maganda? Ba't wala namang ipin? Hindi, transparent yan. Tignan mo, Sabi naman ng Pastor Benny, kung sabi mo sinawi yan, nagpapagawa rin ako. Kanya lang bagang at saka pangil. O di ba? O may bagang at pangil ka na, tapos transparent ang transparent. Di ba? Ang ganda nun. Ngayon, pag tinitingnan mo yun, okay na. Ngayon, si Pastor Clifford Mantos na ang pastor. Kanina, in-install siya. Sabi ni Job, Tol, di mo napapansin? Alin? Lahat ng mga nagiging pastor ngayon, may bahagi ka. No. Bahagi ni pastor yan. Bakit? Yun ang training ko sa kanya. Nung mamatay yung pastor niyo, Jimuel, tama? Dito tumira yun, si Pastor Romy, tama? Ngayon si Pastor Esrom Ortega na, tama? He's doing good. Siguro pagbalik ko doon, nasa second floor na tayo. Tama? Samantalang wala yun eh. Kasi, ito yung legacy natin. I want you to understand. With your pastor, you've got the privilege to serve God. Kung hindi ka nakinig, you're gonna die with all of your buried treasures in you. Hindi mo malalaman, pwede ka palang kumanta. Hindi mo alam na pwede ka palang tumugtog. And someday, you're going to give an account. I ask you, please, have a testimony of faith. Please, get closer to God. Please, gamitin mo yung grace at ministry na meron ka. Hindi ka magpapagamit, gagamitin mo yung meron ka. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo po kami na maintindihan namin that because we are in a church, we have a pastor, we have your word, you got us. This gives us a testimony of faith. This helps us to get closer to you. Because of that, we have the privilege to serve you. Samahan mo po kami. Tulungan mo po na ingatan namin na magpapagamit kami, gagamitin namin yung things na binigay mo sa amin, not because we were forced, not because we were threatened, but because we understand na you have given us the gift. And we are grateful to you that you counted us faithful. Thank you for reminding us that everything that we have comes from you. Tulungan mo po
na mahalagahin namin ang ministry, ang simbahan, mamahalin namin ang gawain mo, ikaw, ang iyong salita. Kasi may nagtuturo sa amin. Salamat po ng maraming marami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come to the altar and say, Lord, help me. Help me to understand that you want to bless us by loving you, by loving the church and the pastor, and by treating them right. Help us, Lord, that we will be in agreement with you. We will support the ministry. We will give everything that we have to the best of our ability for the glory of God. Will you come at the altar now? God bless you.